Mga kaibigan, mga kapatid, kumusta kayong lahat? Tuloy-tuloy lang tayo sa ating pagninilay araw-araw sa likod ng ating mga maraming pinagkakaabalahan. Alam ko, lahat tayo ay maraming iniisip kung ano ang ating pwedeng gawin araw-araw, lalong-lalo na kung tayo ay may mga ah, anak na nag-aaral, mga bayarin sa school, at kung ano-ano pa. Kaya maraming salamat na sa likod ng mga ito na maraming mga pinag-iisipan na pwedeng gawin sa araw-araw nating pakikisalamuha sa buhay. May panahon pa tayong umupo, makinig at magnilay sa mga pagbasang ibinabahagi sa atin ng ating inang simbahan. Ngayon ay Setyembre 8, 2023, kapistahan ng kapanganakan ng ating mahal na Birhen Maria, ina ni Jesus, ina nating lahat. Araw ng Biyernes. Napakaganda na tayong mga Katoliko, bagaman hindi natin kinikilala si Maria na Diyos, ngunit napakalaki ng ating paggalang at pagkilala sa Kanya bilang ina ng ating Panginoon. Dahil alam natin na sa malalim na pagninilay at pag-unawa sa kasaysayan ng ating kaligtasan, napakalaki ng papel ng ating mahal na Birhen Maria. Sa ngayon, sa araw na ito, araw ng Biyernes, sa araw mismo ng kanyang kapanganakan, ang ating ebanghelyo ay ibabahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 1, versikulo 18 hanggang 23. Ano ba ang nilalaman ng ating ebanghelyo? Ang nilalaman ng ating ebanghelyo ay hindi ito nagsasalaysay tungkol sa kung paano si Maria ipinanganak, kung hindi kung paano si Maria tinawag. Ang pagkakilanlan sa kanya na maging ina ng nag-iisang anak ng Ama. Alam natin na may kakulangan din ang paglalahad ng salita ng Diyos pagdating sa pagkakilanlan, malalim na pagkakilanlan kay Maria. Ngunit hindi ito ang dahilan na pwede nating sabihin na wala naman sinasabi ang kasulatan tungkol sa kanyang kapanganakan. Pero kahit wala namang sinasabi tungkol sa kanyang kapanganakan, ito yung ibig kong sabihin ng kakulangan. Hindi ito dahilan upang sabihin natin na si Maria ay walang puwang. Pinili nga siya ng Ama upang maging karapat-dapat na maging ina ng nag-iisa niyang anak. Si Maria bilang tao, alam natin, makasalanan, may kahinaan. Ngunit sa espesyal na pamamaraan, mayroong pabor na ibinigay sa kanya, ang biyaya ng pag-aalis ng mga kahinaang ito, na sa likod ng hindi niya karapat-dapat ay naging karapat-dapat siya. Hindi natin pwedeng tanungin ang kakayahan ng Ama upang piliin ang karapat-dapat na babae na maging ina ng nag-iisa niyang anak. Diba? Kaya para sa akin, ako'y nalulungkot na marami sa ating mga kapatid na mga Kristiyano, ika nga, ang hindi nagbibigay pansin sa kahalagahan ng papel ng ating mahal na ina, Birhen Maria. Ngunit sa likod ng mga ito, tayo, mapapalad tayong mga Katoliko, at ikinararangal natin na mayroon tayong ina sa ating simbahan, sa ating pananampalataya, na patuloy na gumagabay at tumuturo sa atin ng daan patungo sa kanyang anak na si Jesus, na ating tagapagligtas. Kaya mga kapatid, sana ang pagkakilanlan natin kay Maria ay maging instrumento upang tayo rin ay maging
katulad niya na naging tapat, naging masigasig at walang takot na nanindigan alang-alang sa paghahari ng Diyos. Kaya nga sabi niya, ako'y alipin ng Panginoon, masunod sa akin ang iyong sinasabi. Ito yung sinabi ni Maria nang marinig niya ang mensahe na pinaabot ng Ama sa kanya sa pamamagitan ng anghel na si Gabriel. Kaya kahit hindi pa man nagkaroon ng pagpapadala ng mensahero sa kay Maria, si Maria she was protected already. No? Ipinahayag na siya, no, ng mga propeta na may isang babae na magdadalang tao, na may isang babae na maging instrumento ng pagkakilanlan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus na ating tagapagligtas. Kaya sana sa ating malalim na debosyon sa ating mahal na Birhen Maria, maging instrumento ito upang mas lalo pa tayong lumapit kay Jesus na kanyang anak na ating tagapagligtas. Ang ating pagmamahal kay Maria sana ay hindi pwedeng ihiwalay rin natin sa ating pagmamahal at mas malalim pang pagmamahal sa kanyang anak na si Jesus. Si Maria naway maging instrumento nating lahat ng pagiging masigasig, mayroong panindigan at mayroong malalim na pagtitiwala at pagtugon sa kalooban ng Ama. Happy Fiesta sa inyong lahat sa kapanganakan ng ating mahal na Birhen Maria. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon at ng ating mahal na Birhen Maria na patuloy na nanalangin sa atin upang tayo ay maging mabuting anak, upang tayo ay maging mabuting alagad, mabuting Kristiyano. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating pananalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat sa pagpapadala mo sa amin ng iyong ina at aming ina rin, Birhen Maria, sa pagdiriwang namin ngayon ng kanyang kapanganakan. Naway magsilbi siyang instrumento sa aming panindigan at sa aming pagpapahayag ng tapat ng aming pananalig sa iyo, upang sa gayon kami rin mismo ay maging instrumento ng pagdadala ng buhay na presensya ng iyong anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen.